Dinabuhan po ng malarya ang anak ko. Kung maaari lang po sanang matanggap na ang aming sahod. 3 buwan na po kaming hindi sumasahod, Padre. Kailangan din po naming mabuhay at bumuhay ng pamilya. Awa! Labis na po ang pagpapahirap ninyo sa amin. Anong klaseng Panginoon ang meron kung walang halaga ang buhay namin sa inyo? Sino ka para hamunin ang pamamalakad ko? Parang awa nyo na po, Padre. May sakit po ang anak ko. Si Pam-20, ikulong niyo ang demonyong ito! Kayo ang demonyo. Magnanakaw, manggagahasa, mamamatay tao! Ayaw niyo matulad sa demonyong ito! Sumunod kayo sa mga utos ko! Naging aral ito sa inyo, mga Indio! Ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayo ang may lakas, tayo ang may kakayahang lumaban. Tayo ang makakapagbigay ng kalayaang nararapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng katipunan, pinapaubaya ko sa iyo ang desisyon mo sa tingin mo ang nararapat. Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol. At mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin pigilan ang kanilang mga pang-aapi. Sa labang ito, isusuong natin ng ating buhay sa panganib. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimulan natin ang revolusyon. Alam na nila ang kilos ng katipunan at maigpit na rin ang pagmamasid ng mga Espanyol sa atin, Andres. Kung sa ganoon, kailangan na nating umalis upang hindi tayo nila matuntun. At muling magpapatawag ako ng panibagong pagpupulong. Gregoria, kailangan na nating umalis. Pinaghahanap na tayo ng mga Guardia Civil. Ano? Oo, pinaghahanap na tayo ng mga Guardia Civil para aresin. Kailangan na nating umalis. Bilisan mo, Gregoria! Bilisan mo! Ang lahat ng pinuno ay narito upang magbigay ng mahalagang desisyon ukol sa pag-aaklas laban sa Espanya. Unti-unti nang napupuksa ang ating samahan. Kailan pa natin gagawin ang pag-aalsang ito? Simulan na natin ito sa lalong madaling panahon. Ngunit wala tayong sapat na paghanda. Tayong mga katipunero lamang ang mapupuruan sa gagawin nating himagsikan. Hindi natin maaaring simulan ng pag-aaklas kung wala tayong sapat na pagkain at armas para sa ating mga samahan. Kailangan natin magsakripisyo. Wala na tayong masyadong maagang panahon kung wala tayong magtutulungan. Kailangan na lang ba natin magutom ang ating mga tauhan? Kung merong mga mas importanteng bagay, yun ay ang sapat na lakas. Isa pa, hindi sang-ayon sa atin ang mga mayayaman. Ayon kay Rizal, ang mga mayayaman ay hindi panig sa katipunan. Mga magigiting na anak ng bayan, alalahanin niyo ang inyong mga kapatid na binaril sa bagong bayan. Kung tayo ay babalik sa ating tahanan, tayo ay papatayin ng mga Espanyol. Nakatutok na sa atin ang kanilang mga baril. Alam na nila ang ating samahan. Kailangan na nating simulan ng ating pag-aasa. Kailangan ko marinig ang inyong mga pasya. Himagsikan! Kung tunay nga kayong handa sa pag-aalsa, ilabas niyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan niyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan, kailangan nating wakasan ang ilang taong pananakop ng mga Espanyol. Malakas man ang kanilang baril at kanilang kanyon ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa huling hilga. Tayo ang nanalo, hindi tayo magpapalupi dahil tayo ang anak ng bayan. Punitin ang sedula! Buhay ang katipunan! Buhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Ang labanan na iyon ang nagbigay ng lakas ng loob at inspirasyon sa iba't ibang mga lalawigan para mag-aklas at labanan ang mga Kastila. Pero di lahat ng labanan ay naging matagumpay dahil sa kakulangan ng mga armas. Dumating ang panahon na pinakamasakit para sa Supremo. Buhay. Buhay ng mga katipunero ang naging kabayaran para sa kalayaan ng bayan.